Maligayang pagdating sa P5. Binuksan ng kanyang ina ang kanyang kamay at inilabas ang mga barya at umiyak. Sa lahat ng bagay, ang pag-iyak sa unang panalo ng kanyang anak ay tila hindi nararapat. Kabaligtaran naman ang naging reaksyon ko. Tawa ako ng tawa dahil alam kong nagtagumpay ang pagtatangka kong magtanim ng espiritu ng paniniwala sa sarili sa isip ng bata. Ang kanyang ina, sa kanyang unang pakikipagsapalaran sa negosyo, ay nakakita ng isang bingi na batang lalaki na itinaya ang kanyang buhay upang lumabas sa mga lansangan at kumita ng pera. Nakita ko ang isang matapang, ambisyoso, may sariling negosyo na maliit na tao na tumaas ng 100% dahil pumasok siya sa negosyo sa sarili niyang inisyatiba at nanalo. Ang negosyo ay nasiyahan ako, dahil alam kong nagbigay siya ng katibayan ng isang maparaan na karakter na sasamahan siya sa buhay. Pinatunayan ng mga sumunod na pangyayari na totoo ito. Kapag may gusto si Ana, makukuha niya ito sa pamamagitan ng paghiga sa sahig, pagsipa sa hangin, pag-iyak. Kapag may gusto ang Little Deaf Boy, nagpaplano siya ng paraan para kumita ng pera, saka siya mismo ang bibili. Sinusunod pa rin niya ang planong iyon. Sa katunayan, itinuro sa akin ng sarili kong anak na ang mga kapansanan ay maaaring gawing mga hakbang na maaaring umakyat sa ilang karapat-dapat na layunin, basta't hindi sila tinatanggap bilang mga hadlang at ginagamit bilang alibay. Isang batang bingi ang dumaan sa mga grado, high school at kolehiyo na hindi marinig ang kanyang mga guro, maliban nang sumigaw sila ng malakas mula sa malapit. Hindi siya nag-aral para sa mga bingi. Hindi namin siya pinapayagang mag-aral ng sign language. Napagpasyahan namin na dapat siyang mamuhay ng normal at makihalubilo sa mga normal na bata at nanindigan kami sa desisyong iyon, kahit na marami kaming mainit na talakayan sa mga awtoridad ng paaralan. Noong siya ay nasa high school, sinubukan niya ang isang electric hearing aid, ngunit hindi ito nakatulong sa kanya, dahil, naniniwala kami, noong 6 na taong gulang ang bata, si Doktor ng Chicago. J. Nalantad si Gordon Wilson sa kondisyon ng operahan niya ang isang bahagi ng ulo ng bata at natuklasang walang mga palatandaan ng natural na hearing aid. Sa kanyang huling linggo sa kolehiyo, 18 taon pagkatapos ng operasyon, isang bagay ang nangyari na nagmarka ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Sa tila isang pagkakataon lamang, nakakuha siya ng isa pang electric hearing aid, na ipinadala para sa interogasyon. Dahil sa kanyang pagkabigo sa parehong device na ito, mabagal siyang subukan ito. Sa wakas ay kinuha niya ang instrumento, at, higit pa o hindi gaanong walang ingat, inilagay ito sa kanyang ulo, ikinabot ang baterya, at narito. Sa isang stroke ng mahika, natupad ang kanyang panghabang buhay na hiling para sa normal na pandinig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay narinig niya ang sino mang may praktikal at normal na pandinig. Ang Diyos ay gumagalaw sa mahiwagang paraan, upang may sigawa ang kanyang mga kababalaghan. Sa labis na kagalakan sa nagbagong mundo na dumating sa kanya sa pamamagitan ng kanyang hearing aid, dali-dali siyang pumunta sa telepono, tinawagan ang kanyang ina at narinig ang boses nito ng perpekto. Kinabukasan ay malinaw niyang narinig ang boses ng kanyang propesor sa klase, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Dati ay maririnig lamang sila sa di kalayuan kapag sila ay sumisigaw. Nakinig siya sa radyo, humingi siya ng talking pictures. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malaya siyang nakakausap ng ibang tao nang hindi na kailangang magsalita ng malakas. Sa katunayan, nagkaroon siya ng nabagong mundo. Tumanggi kaming aminin ang depekto ng kalikasan at, sa patuloy na pagnanais, hinimok namin ang kalikasan na itama ang depektong iyon sa pamamagitan ng tanging praktikal na paraan na magagamit. Ang pagnanais ay nagsimulang magbayad ng mga dibidendo, ngunit ang tagumpay ay hindi pa kompleto. Kinailangan pa ng bata na humanap ng konkreto at praktikal na paraan para gawing pantay na pag-aari ang kanyang kapansanan. Halos hindi napagtanto ang kahalagahan ng kung ano ang nakamit na niya, nalasing sa kagalakan ng kanyang bagong natuklasang mundo ng tunog, sumulat siya ng liham sa tagagawa ng hearing aid, na masigasig na naglalarawan sa kanyang karanasan. Isang bagay sa kanyang sulat, isang bagay, marahil hindi ito nakasulat sa mga linya, ngunit sa likod ng mga ito ay humantong sa pag-imbita sa kanya ng kumpanya sa New York. Pagdating, inihatid siya sa pabrika, at nakikipag-usap sa punong inhinyero,
na sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang nagbagong mundo, isang kutob, ideya o inspirasyon, tawagin mo kung ano ang gusto mo, ang pumasok sa kanyang isipan. Ang udyok ng pag-iisip na ito ang naging dahilan ng kanyang paghihirap, na nakatakdang magbayad ng mga dibidendo ng pera at kaligayahan sa libo-libo sa lahat ng pagkakataon. Ang kabuuan at diwa ng pag-iisip na iyon ay ito, kumbinsido siya na kung makakahanap siya ng isang paraan upang sabihin ang kwento ng kanyang nagbagong mundo, matutulungan niya ang milyon-milyong bingi na nabubuhay ng walang benepisyo ng mga hearing aid. Pagkatapos at doon, nagpasya siyang italaga ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kapaki-pakinabang na serbisyo para sa mga may kapansanan sa pandinig. Sa loob ng isang buong buwan, nagsagawa siya ng mesensi ng pananaliksik, kung saan sinuri niya ang buong sistema ng marketing ng mga tagagawa ng hearing aid at lumikha ng mga paraan ng pakikipag-usap sa mahirap na pandinig sa buong mundo na may layuning ibahagi ang kanyang bagong natuklasang, na bagong mundo. Nang magawa ito, sumulat siya ng 2 taong plano batay sa kanyang mga natuklasan. Nang ipresente niya ang proyekto sa kumpanya, agad siyang inalok ng posisyon para matupad ang kanyang ambisyon. Hindi niya pinangarap na kapag siya ay pumasok sa trabaho, siya ay nakatakdang maghatid ng pag-asa at praktikal na kaginhawahan sa libo-libong mga bingi na, kung wala ang kanyang tulong, ay tuluyan ng mapahamak sa bingi-pipi. Di nagtagal pagkatapos niyang maugnay sa tagagawa ng kanyang hearing aid, inanyayahan niya akong dumalo sa isang klase na gaganapin ng kanyang kumpanya para sa layunin ng pagtuturo sa mga bingi na pipi na makinig at magsalita. Wala pa akong narinig na ganoong edukasyon, kaya binisita ko ang silid-aralan, ngunit sa pag-asang hindi lubusang masasayang ang aking oras. Dito ko nakita ang isang demonstrasyon na nagbigay sa akin ng mas malawak na pananaw sa kung ano ang ginawa ko upang maitanim at mapanatili ang pagnanais ng normal na pandinig sa isip ng aking anak. Nakakita ako ng mga bingi na pipi na tinuruan na makarinig at magsalita sa pamamagitan ng paggamit ng kaparehong prinsipyo na ginamit ko 20 taon na ang nakalilipas sa pagliligtas sa aking anak mula sa pagkabingi. Kaya, sa pamamagitan ng kakaibang pag-ikot ng kapalaran, ang aking anak na si Blair, at ako ay itinalagang tumulong sa pagpapagaling ng bingi na pipi sa hindi pa isinisilang, dahil kami lamang ang nabubuhay na tao na, sa pagkakaalam ko, ay nagtatag ng katotohanan na ang deaf-mutism ay maaaring gamutin. Ginawa ito para sa isa, ito ay gagawin para sa iba. Walang alinlangan sa aking isipan na si Blair ay magiging bingi at pipi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung hindi namin nagawang hubugin ng kanyang ina ang kanyang isip tulad ng ginawa namin. Ang doktor na dumalo sa kanyang kapanganakan ay nagsabi sa amin, confidential, na ang bata ay hindi kailanman makakarinig o magsasalita. Ilang linggo na ang nakalipas, si Irving Voorhees, isang kilalang eksperto sa mga ganitong kaso, ay sinuri si Blair ng lubusan. Nagulat siya nang malaman niya kung gaano kahusay ang pakikinig at pagsasalita ng aking anak, at nakikinig siya kapag sinabi ng kanyang pagsubok na, theoretically hindi nakakarinig ang bata, ngunit kahit na ang mga x-ray ay nagpapakita na walang butas sa bungo, ang kanyang mga tainga ay hindi dapat hanggang sa utak. Nang itanim ko sa kanyang isipan ang pagnanais na makarinig at magsalita at mamuhay bilang isang normal na tao, may ilang kakaibang impluwensya ang naganap sa udyok na iyon, na naging dahilan upang ang kalikasan ay gumawa ng tulay at sumaklaw sa bangin ng katahimikan sa pagitan ng kanyang utak at ng labas ng mundo. Ito ay sagrado sa akin kahit na isipin kung paano ginawa ng kalikasan ang himalang ito. Hindi mapapatawad kung papabayaan kong sabihin sa mundo hanggat alam ko ang hamak na bahagi na ipinapalagay ko sa kakaibang karanasan. Naniniwala ako at tungkulin at pribilehiyo kong sabihin na walang imposible sa isang tao na sumusuporta sa isang hangarin ng may hindi natitinag na pananampalataya. Patuloy ang P6.